Dobriden, mga kabebe! After nga ng 17 hours na layover namin sa Taiwan, flight na namin ngayon pauwi ng Pilipinas. At kasama na nga namin yung kapatid ko na nasa Taiwan. Sabay-sabay na nga kaming umuwi. Para nga isang sundo na lang sa amin. At kasama niya rin pala si Xiao, yung asawa niya na Taiwanese. Dumaan nga lang din pala kami sa duty free para bumili ng iba pang pasalubong. At ngayon nga, naghahanap naman kami ng bibilhan ng wallet. Bibilhan daw kasi ni Xiao ng wallet yung nanay niya, papasalubong niya. At dahil nga hindi na daw siya makakadaan dito pagbalik niya ng Taiwan, ngayon na lang siya bibili. Ilang store nga rin yung napuntahan namin para magtingin-tingin. At nakabili naman siya. Kapag ka nga uuwi kami ng Pinas, nag-uusap-usap kaming magkakapatid tsaka yung mga pinsan ko. Gusto kasi namin na sabay-sabay kaming uuwi. Para naman magkasama-sama ulit kami. Dahil nga minsan lang naman kaming umuwi ng Pilipinas at minsan lang kami magkasama-sama. Bihirang-bihira nga lang na mabuo yung pamilya namin. Kaya minimake sure talaga namin na kapag may mga special na okasyon, kapag ka umuwi ang isa, uuwi lahat. At saka mas makakatipid rin kasi kami. Kagaya na lang ng pagsundo sa airport at saka yung mga gastos namin sa bahay. Kasi syempre, share-share kami. Nakalabas na pala kami ng airport at kasama na namin si tatay. Dahil nga madaling araw na kami nakababa, hindi na pinasama si inay. Si tatay na lang at saka yung dalawa kong pinsan na galing din ng Taiwan para magbakasyon. Gulat na gulat nga si tatay dyan kasi hindi niya rin alam na uuwi si Tutoy para i-surprise si inay sa birthday niya. At nakauwi na nga kami ng bahay. Grabe, nakakamiss dito. At after almost 6 years nga, ngayon ko lang ulit nayakap si inay. Kaya sobrang saya talaga. Iba talaga ang feeling kapag ka nasa Pilipinas ka. Iba ang saya. At kasama ko nga rin pala si Kabebe na umuwi dito sa amin. Kasi kinabukasan, pupunta naman dito yung mga kapatid niya. Attend ng birthday ni inay. At iso-surprise na rin daw niya yung mga pamangkin niya. Tingnan niya naman yung mga maleta namin. Dahil nga ilan kaming umuwi, ang daming maleta. Minsan nga lang magkaroon ng madaming tao dito sa bahay. Dahil usually, si inay, si tatay, at yung pamangkin ko lang yung tao dito. Dahil yung kakambal ko nga na nasa Pilipinas ay medyo malayo naman sa bahay namin. At mamaya nga, susunduin sila ni tatay para pumunta dito. Maaga pa nga kasi. First time ko lang din palang makikita yung dalawa kong pamangkin na maliit. At kakain nga muna tayo. Syempre, dahil first day namin dito sa Pinas. Yan yung mga nirequest namin na ulam. May hotdog, spam, tocino. At syempre, may partner na kaping barako. Kakain nga muna kami dahil talagang na-miss namin to. Hindi nga pala namin kasama si Tutoy na umuwi sa bahay kasi nga kinabukasan isa-surprise niya si inay. Kaya hanggang dyan naman sa mga oras na yan, ang akala talaga ni inay hindi uuwi si Tutoy. At yan naman yung pamangkin ko, papasok siya sa school kasi magsi 6 o'clock na. Dalaga na nga rin at mas malalakihan pa kami. Ang bilis talaga ng panahon kapag ka nasa ibang bansa ka. At si Nanini naman, binuksan nga niya yung box na pinadala nila. Nung nakaraan pa nga yan dumating, kaso ngayon lang niya binuksan. At sinesegregate na nga niya. May mga pinabili din kasi kami sa kanila kasi syempre, na-miss namin yung mga pagkain sa Taiwan. At habang wala pa nga yung dalawa kong pamangkin na makulit, magbubukas muna kami ng maleta. Dito na nga lang kami sa sala para malaki yung space. Kasi kapag dumating yung dalawa, syempre hahalongkatin nila lahat yan. Hindi naman ganun karami yung dala kong pasalubong, hindi nga lahat meron. Kasi syempre, dalawang maleta lang naman ang dala ko, hindi naman ako nagbagahe. Tapos may mga kasama pa nga yung mga damit ko, kaya iilan lang talaga ang laman yan. Pero syempre, pinilit ko pa rin talaga na makapagdala kahit papano ng marami-raming chocolate. Kasi nga, yung mga kapatid ko, tsaka yung mga pinsan ko, gusto daw nilang matikman yung chocolate dito sa Europe. Baka nga daw kasi iba yung lasa. Pati nga yung mga Milka na iba-ibang flavor. Wala din kasing ganun sa Taiwan. Konting variant nga lang kasi ang meron doon. Kaya naman, gusto nga daw nilang matikman. Yung sa bagahe nga pala ni Nine, nagpadala kami ng mga panglagay sa giveaway ni inay para sa birthday niya. Mas maganda kasi na doon na lang bumili sa Taiwan kaysa naman bibili pa kami dito sa Pilipinas. At yung pangalawang maleta ko naman pala yung bubuksan natin. Alam ko, puro damit ko na nga lang yung laman yan. Wala nang masyadong pagkain. At sabi ko nga kay inay, ayusin niya na yung mga dinala ko. Kasi
baka mamaya dumating na yung dalawa kong pamangkin at guluhin na to. At pagkatapos ko nga, sila Nini naman yung nag-ayos ng mga maleta nila. Ganyan talaga yung eksena dito sa amin kapag kasabay-sabay kaming umuuwi. At andito na nga yung kakambal ko, tsaka yung dalawa kong pamangkin na maliit. First time nga lang nila akong makikita sa personal. At hindi ko nga in-expect na makikilala niya ako. Siguro dahil kamukha ko yung mami niya. Kaya parang hindi siya nangilala. At tawang-tawa pa nga kami dyan kasi pagyakap sa akin ng bata, ang sabi kaagad sa akin, punta daw ng Jollibee. At yung isa naman, kinukuha ni Nine, ayaw sumama sa kanya. Medyo masama nga daw ang lasa kaya wala sa mood. Iba rin talaga yung mga pamangkin, no? Parang mo na rin talagang anak. Lalo na nga at kakambal ko pa yung nanay nila. Tinatry ko nga rin kuhanin yung bunso pero ayaw talagang sumama. Hay, ang sarap talagang magbakasyon sa Pilipinas, no? Sana next year ulit. Yun lang mga kabebe. Thank you sa panonood. See you ulit sa susunod. Bye-bye!